Siguro tayo lang talaga ang pwedeng kumilos dito ng gusto na walang bias kasi, di ba? Putukan mo, law enforcement? Ano siya, mas mataas sa law enforcement? Is he higher than law enforcement? Forgivable, para sa akin, mahirap patawarin yung ginawa nilang yon na nagpaputok ng baril sa loob ng premises ng enclosed building. Mas lalong delikado yon. It could have hit somebody. Yung taong sinasabi sa law enforcement, mas mataas ako sa inyo, papaputok ng baril sa kanila. Sino siya? Anong karapatan niyang gawin yon? Di ba? Mas mataas ka sa law enforcement. Sino ka? Not even the president will do that. Who has the power? Not even us. Nobody here can say that or do that. And when you try to be above the law, then you have a problem. Kagaya niyan, yung usap-usapan sa CCTV, narinig natin, may sampino na rin tayong in-issue para ibigay sa atin ang CCTV na Senado nung gabing yon para makita natin ang buong pangyayari. Sana naman ay walang nawawala na footage sapagkat may mga allegations at mayroong mga nagsasabi baka tinago na yung mga CCTV footage. Sana naman walang cover-up dito. Hi, Sir Camille po from TV. At ano yun, ang investigasyon nito, lahat kasama ang NBI dito na ating imbestigahan, kasama rito ang OSAA, kasama rin yung mga pulis na nagpunta roon sa lugar na yon para malaman natin ang buong pangyayari mula sa perspektibo ng gobyerno. Overall governance to eh. Ito yung executive department, legislative department, at tayo constitutional body, kinakailangan, ito na ang talagang tungkulin na binibigay sa atin ng saligang batas. Kasama yan sa investigasyon. Kasama siyempre si Senator Robin Padilla at hihingi natin ang bersyon ng pangyayari sa lahat. Pati kay Senator Jengo Estrada kasi nga mayroong insinuations na sinabi niya na itago yung CCTV. Kung ano ang tono nun, malalaman natin pag may nawala dyan, baka naman siya mapaghinalaan. Kaya gusto natin magpaliwanag ang lahat. Kaya hindi lang yan obstruction of justice, no? Yung discharge of firearms is disturbing. Yung papaputok ng baril. Nasa loob ka ng building at ang inyong pinuputukan ay law enforcement. That's so ironic na ang law enforcement papuputukan mo ng warning shot. Ano yun? Siya ba ang ano? Hindi ko alam, hindi ko naintindihan saan sila nanggagaling sa bagay na yun. Ando na, may naka-embed naman na may naka-embed doon na reporter. Nakita ko yung footage doon eh. At least we will subpoena the footages of all the networks and all of those who were present in the para naman magkatulungan tayo rito. Para malaman natin lahat. Tingnan mo. We have to look at the whole context. Titingnan natin yan sa buong context. No? Kasi nga, parang maraming suspecha ang tao. Kaya natin ginagawa ito para maaling natin ang fears ng tao na magkakaroon ng whitewash o hindi tayo kikilos ang ombudsman sa bagay na to. Siguro tayo lang talaga ang pwedeng kumilos dito ng gusto na walang bias kasi, di ba? Ang problema rito ay may kanya-kanya tayong dahilan sa iba't ibang departamento, pero dito sa ombudsman, ito yung ating tungkulin na malaman at alamin at ipagbunyi sa tao, ipaalam sa tao yung mga pangyayari mula sa ating perspektibo. Hindi, kasi nga, worrisome yun. Kasi nga, papuputukan mo, law enforcement? Ano siya, mas mataas sa law enforcement? Is he higher than law enforcement? He's supposed to help the Senate maintain the rules of the Senate. Pero para paputukan mo law enforcement, ibang usapan yan. Hindi natin tinotolerate yung ganyang behavior. We do not tolerate that. Sir, so technically, the ombudsman is conducting an investigation into what happened. Yes, we already formed a panel. We're actually, buo na ba yung panel natin? We're in the process of forming a panel that will be complete by the end of the day para mag-issue na kami ng subpoenas for next week. As early as next week, sir? As early as next week. Okay. For what possible violations? Marami eh. Di ba, obstruction of justice yung isa sa pinakamabigat dyan. Failure to maintain public order and safety within Senate premises, or a fugitive from justice. Sir, no? At least marami yan. Marami tayong makikita ditong gross neglect of duty. Marami yan. Marami. You can throw the book at them eh. Kasi unforgivable para sa akin. Mahirap patawarin yung ginawa nilang yon na nagpaputok ng baril sa loob ng premises ng enclosed building. Mas lalong delikado yon. It could have hit somebody. I'm sure yung mga kapatid nyo sa hanap buhay, yung mga kaibigan natin sa media, many of them were shell-shocked by the kind of ruckus caused by the gunfire. Hindi biro yon. Alam nyo, ang na-embed sa utak natin, sa consciousness natin pagka bumuputok ang baril. Ano may gusto? Sir, would you like to... We will find out. That's why we are conducting the investigation. There are allegations na ito ay ginawang memoro, scripted. Tingnan natin kung scripted ito. We will find out from the facts as we are able to gather everything properly. So we will ask our friends from media to submit their own affidavits para ma-narrate nila yung pangyayari together with the footages that they took. The senators.
Senators. Kasama ang senators. We will have a day with them. Nakausapin sila para malaman natin, out of due respect also to the positions. So if you can, Everybody who was present, the majority. those who came before and after, para malaman natin lahat. We will ask them, we will ask our friends in media, we will ask the PNP, we will ask the DILG, we will ask the NBI about this. Baka mag-overlap lang to sa DOJ investigation, but we can deal with that. I will talk to the Secretary of Justice. Kahit i-joint namin to na investigation, pwede. Wala akong problema ron. Kaya lang nga, syempre, the NBI is under the DOJ. Baka mas maganda kung dito talaga nakasentro yung investigation, but they will be assisting us. It's happening. Maraming nahihinog na, at you will find out in due time. Within the month, marami kami ipa-file. Within next month, marami ipa-file. Merong mga tingin namin, mahihinog pa ng early July, pa-file din namin. Pero tuloy-tuloy yan, hindi tumitigil ang trabaho rito. People go to work here every day to precisely to attend to that. Kasi nga, yun ang trabaho namin. That's the job that we swore to undertake. We accepted our position. Wala yan. The Rome Statute will not apply here as much as 9851. Because wala na yung Rome Statute does not anymore apply to this case. This is a purely local matter. Hindi ito nagpupunta sa ICC. Ito dito sa ating bansa. Kaya ayaw namin makihalo sa ingay ng impeachment. But ito, wala kaming choice. Kundi lumabas kasi yung pagputok ng baril na yon at nagkaputukan sa loob ng Senado at nawala yung isang taong kailangan makausap ng accountability officers ng ating bansa at ng mundo, ay meron tayong problema. Diba? Kailangan lumabas kami dito sa bagay nito. Kung hindi lang nangyari sa Senate, hindi ako lalabas dito. Kaya lang, ito, urgent itong nangyaring ito. Kasi nagkaputukan nga eh. Hindi natin pwedeng palampasin itong pagkakataong ito na mayroong taong sinasabi sa law enforcement, mas mataas ako sa inyo, pakaputok ng baril sa kanila. Sino siya? Anong karapatan niyang gawin yun? Diba? Mas mataas ka sa law enforcement. Sino ka? Not even the president will do that. Who has the power? Not even us. Nobody here can say that. Or do that. And when you try to be above the law, then you have a problem. Keep the peace. Ikaw unang papaputok, ano yun? Diba? Sergeant at times pa? Ikaw mag-uumpisa? Kung baga sa away, ikaw na simula eh. Diba? You cause the commotion by discharging a firearm. Discharging a firearm is very dangerous. It could have hit somebody. Nasa first floor ka ng Senate. Di. Sa level na yun, pag mo sa baba, may tao. Pag pinutok mo sa taas, may tao. Eh pag ricochet yan doon, di may tinamaan na naman. Buti walang tinamaan. Hindi naman kailangan baril yun eh. Tsaka siya yung unang-unang nagsuot ng bulletproof vest. Yun ang report sa akin. Talagang meron talagang intensyon. Yun nga, yung tinitingnan natin, iniiwasan natin, yung magkaroon ng script yan, na it was all a ruse. Yan ang mga allegations ng tao, kaya dapat we go to the bottom of it. Para wala ng speculation. Let's study what happened and hear it from people who were there. Exactly why we have to investigate. Kasi nga, we cannot accept the fact that it was staged, then by who and who were in cahoots. Di ba? Kaya, nang tataka ko sa kanya, naging chief PNP siya, tumatakbo siya sa batas. Humarap siya. Ba't niya ginugulo yung mundo eh? Managot kasi yung mga gawain, sagutin mo yung mga, sabihin mo kung wala ka talagang kasalanan, harapin mo. Anong klaseng tao yan? Di ba? Ganyan ba dapat maging senador natin, yung tumatakbo sa batas? Is that the hero we want to portray? Di ba? Managot siya, harapin niya lang ang mga paratang at sagutin niya na maayos kung wala talaga siya kasalanan. Flight is indication of guilt. Di ba? It's a very basic tenet of criminal law. Flight is an indication of guilt. Obstruction of justice sa pinakamabigat dyan. I think, sa ngayon. Well, whoever is found to be in on it. Diba?